Opo, 'wag na iisipin ng isang babaeng Muslima na asawa na siya ay nilalamangan, na siya ay mababa, na siya ay kawawa. Hindi po. Katulad ng ating mga naunang natutunan at nalaman, ang tunay na kawawa ay silang mga hindi pa Muslima. Sinabi ni Allah sa Quran, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Inutos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga asawang lalaki na kinakailangan nilang pakitunguhan, pakisamahan ang kanilang mga misis sa mahusay na pamamaraan. Kaya sino mang tumaliwas o lumabag sa utos na ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagkakasala. Si Propeta Muhammad SAW na ating huwaran ay pinakita niya ito sa kanyang mga asawa. Sinabi din ni Allah, "Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, walirrijali alayhin daraja, wallahu azizun hakim." May mga karapatan ng mga kababaihan na kinakailangan huwag babalewalain at ibibigay ito sa kanila sa makatarungang pamamaraan. Ngunit ang mga kalalakihan ay nakahihigit sa anong paraan sapagkat ang lalaki siya ang may pananagutan para i-provide ang mga basic needs ng kanyang asawa. Of course, ang ating ultimate provider ay si Allah. Pero sa level natin bilang human, bilang tao, ang lalaki ang kikilos, magtatrabaho para makuha ang biyaya o grasya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kanila. Hindi ito puwedeng labanan ng mga kababaihan kapag kayo ay lumaban o kinuha ninyo ang tungkulin ito, kayo ang nagsisira sa pamilya. Opo, except sa kung nabaldado yung mister mo, na aksidente na hindi na siya kasing, epektibo tulad nung hindi pa siya naaksidente, may mga exemption to the rule. Pero sa normal na kalagayan, nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga kalalakihan 'pag naging asawa na sila ay nakahigit sa puntos na sila ang kikilos para i-provide sa kanyang asawa at pamilya ang mga basic needs nila. Kita niyo? 'Yan ang balanse. Kaya nga kung ang kanilang bukang bibig ay equal rights, sa atin hindi. Equal rights na may katarungan. Sa United Kingdom or somewhere in Europe, ang gobyerno ngayon, hinihikayat nila ang mga kababaihan na nasa bahay na lamang. At handa ang gobyernong pasahuran sila basta sa bahay lang sila. Alam niyo kung bakit? Sa dami ng sakit na ulo at problemang dinudulot ng babaeng lumalabas sa kanyang tahanan. Sa maraming dahilan, number one ay nagtatrabaho. Tignan niyo, kaya nga dapat iniintindi natin ang salita ni Allah, "Waqarna fi buyutikun." Kayong mga kababaihan, manatili kayo sa inyong mga bahay. Sa panahon natin ngayon 2025, mashallah, ang dami ng home-based na trabaho. Sa totoo lang may kilala ako sa kamag-anak ko, mas malaki pa sinasahod ng misis niya kaysa dun sa lalaki, sa home-based online na business niya. Halal pa. Ba't di yan ang pag-aralan ninyo, 'no? Ustad, ito lang alam ko ano, yun nga aralin mo nga, Nakikinig ka ba? 'Wag matigas ang ulo. Ang sabihin mo tamad ka, ang sabihin mo tumutugon ka sa bulong ng syaitan na maging L ka, kaya gusto mong lumabas ng bahay mo. 'Pag meron kang kate na lumabas ng bahay, hindi magandang senyales 'yan na ikaw ay isang Muslima, 'no?
Nakakatuwa yung mga sisters natin na talagang gustong sa bahay lang sila. Kahit na nakapagtapos pa ng mga kurso 'no, mas pipiliin pa nila sa bahay, very good 'no. Kaya sikapin niyo na tuparin ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siyempre may mga sitwasyon na kinakailangan kayo, halimbawa bilang isang nurse, doktora para sa mga babaeng pasyente, yan, another exemption to the rule. Gayunpaman nakahigit pa rin dapat na kung ang asawa mo, alhamdulillah ay capable 'no, yun ang pinakamainam. Yun ang setup, yun ang family setup na binigay ni Allah na magtatagumpay. Opo, kasi once na ang babae nagpumilit lumabas ng bahay sa anumang kadahilan, number one yung trabaho at may kakayanan naman binibigay na biyaya si Allah sa lalaki 'no, ma-provide ang basic needs ninyo, maniwala ka't hindi, magsisimula ngayon ang kaguluhan sa inyong pamilya. 'Yan ang tandaan mo bilang asawa, pinarangalan ka ng Islam mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Khairukum khairun li ahli wa ana khairun li ahli." Sinabi din ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Kayo ay hinihikayat ko na tratuhin ng mahusay ang kababaihan." 'Yan salita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo. At ang pinakamahusay sa inyo ay siya na mahusay sa kanyang asawa at ako mahusay ako sa aking mga asawa. Salita 'yan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung ang mister ninyo ay may pagkukulang, eto ipaalala niyo sa maayos na paraan. Baka naman nakakalimot sila ng kanilang tungkulin bilang asawa. Kasi walang ibang huwaran kundi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, biruin mo 'yan. Kaya dito lang natin makikita sa Islam ang mahusay na pagtrato sa mga asawang babae base sa katuruan ng pananampalatayang pinili mismo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yung mga karapatan ninyo malinaw, nandiyan ang mahar, nandiyan ang mga basic na gastusin at inihiwalay yung housing kasi mahalaga ito, 'no? At dapat binabase mo sa kakayanan ng mister mo. Hindi yung gusto mo yung mala White House na bahay, tinanggap mo naman siya sa kanyang propesyon, sa kanyang hanapbuhay. Subhanallah. Kahit nga sa pangarap, 'wag tayo masyadong matayog ang pangarap, 'no? Kailangan realistic. Yung kumbaga sa bilihin abot kaya, 'no? Sino ang magpoproblema nito? Yung mister mo, para i-provide sa'yo bilang asawang babae, tignan mo na. Kaya kung hindi ito nagampanan ng lalaki, puwede kang pumunta ng judge na Muslim para litisin ang inyong sitwasyon. Hindi yung gusto ko ng hiwalay. May mga sister tayo, agad-agad gusto hiwalay at anong dahilan? Kasi hindi ako nabigyan ng housing. Yun lang, hiwalay na? Hmm, pero kung huhukayin mo anong dahilan, a'udhu billah. Ako sa experience ko ha, mga sister talaga binigyan na tayo ng babala tungkol sa inyong mga kababaihan na, "Inna kaydukunna azim." Katotohanan kung magplano kayo ha, kayong mga kababaihan, delikado. Hmm, pero kung ikaw hindi ka kabilang doon, alhamdulillah, pinapairal mo ang takot kay Allah, subhanallah, 'no? Malalaman mo na lamang ang dahilan 'di pala, may ibang lalaki, gustong patulan, a'udhu billah. Anong klaseng pag-uutak o pag-iisip meron ka, ha? Alhamdulillah sa Islam hindi basta-basta kahit na halal ang divorce, hindi basta-basta ibibigay diyan. Ang daming mga sisters nagtatanong sa akin, tapos papauwi sa gustong hiwalayan. Hmm, tatanungin ko, "Ano ba yung mga dahilan?" Naku, sorry sister, hindi yan mga grounds of
divorce. Kailangan dumaan ka muna sa proseso, lalabas ang katotohanan. Matakot tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at 'yan ang mga financial rights mo, sister. Mayroon ka ding non-financial rights na kinakailangan ang lalaki magpakita ng patas at ng mayroong katarungan, 'no? Hindi laging bukang bibig katulad ng mga hindi pa Muslim, "Equal rights, equal rights." Anong ginawa sa kanila, "Sige, ikaw magtrabaho, ako dito sa bahay." Tignan mo na. Tapos sa 2 taon, pagod na ako, ikaw dapat ang lalaking gumawa." Tignan mo na, anong kabobohan 'yan, subhanallah. Hindi kasi kayo sumusunod sa disenyo na binigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Hmm, at karapatan mo din na mapakitaan ka ng mister mo ng mahusay na pag-ugali at kailanman na hindi ka sasaktan sa anumang klase at uri ng pananakit sa'yo. 'Yan, malinaw na mga karapatan mo, sister, bilang asawa. Ngayon bilang anak na babae, gano'n din. Alhamdulillah, kayo ay hindi pinabayaan dito sa Islam na nung nalaman natin sa simula ng lecture na ito, noon bago pa ipinadala ang propeta sallallahu alaihi wasallam bilang huling propeta, 'di ba, 'pag may nanganak ang babae ng babaeng anak, ayaw nila, galit sila, nililibing pampatay, inihagis sa balon na buhay pa, subhanallah. Ito sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga magulang na may mga anak na babae, sino man na alagaan ang 2 anak na babae hanggang sa sila ay umabot sa pagkadalaga, ako at siya ay haharap sa araw ng paghukom ng katulad nito. Anong ginawa niya sa kanyang daliri? Ito, pinagtabi niya yung hintuturo sa kanyang gitna. Tignan mo na. Ngayon, 'di ba? Ewan ko lang, siguro wala na sa time natin, ewan ko lang kung meron na nagagalit yung lalaki o pareho silang mag-asawa 'pag ang anak ay babae, gusto nila lalaki. Siguro wala na, insha Allah. Kung meron man, 'yan 'no, alisin mo 'yan sa sarili ninyo. Paalala mo sa sarili ninyo itong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pero may kondisyon, kailangan aalagaan, papalakihin hanggang sa pagdadalaga nila. Hmm, 'Pag sinabing aalagaan, mahusay na pamamaraan, hindi yung, "Anak, huwag ka muna mag-aral ng Quran, huwag ka muna madrasa, kukuha ka pa ng kurso ng nurse na ganito, ganyan." Hindi 'yan mahusay na pagpapalaki, ang tawag diyan sa mga magulang na ganyan, salbahe, pabayang magulang. Hindi mo makukuha ang gantimpalang ito na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, magiging close ka sa kanya. Hmm, Alam mo na pagka-close ka sa propeta, maraming perks 'yan, biruin mo 'yun. Kaya 'wag na 'wag kayong magrereklamo kapag, 4 na anak niyo puro babae. 'Yan ang gusto ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh. So, tanggapin niyo, maging masaya kayo at palakihin niyo sila sa mahusay na pagpapalaki. Sinabi din ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang may 3 anak na babae at nagtitiis sa kanila, pinapakain sila, pinapainom, binadamitan sa pinaghirapan nilang yaman. Take note, kailangan nagtitiis at lahat ng ito, pagpapakain, pagpapainom, pagbili ng damit, kasama 'yan lahat na may pagtitiis. At isa pa, mula sa iyong yaman, ibig sabihin hindi nakaw, hindi galing sa red tape, hindi galing sa flood control, corruption. They will be a shield for him from the fire on the day of resurrection. Yang ginawa mong ito, anong reward mo?
Yung sinabing, "They will be a shield," hindi ibig sabihin itong tatlong anak mo tatayo sa, ah, ano tawag dito, sa boundary ng impyerno, "O daan na kayo, mama, papa, daan na kayo, hindi kayo maapektuhan." Hindi, hindi gano'n. Hindi literal. Yan ay figurative speech na maliligtas kayo, mapoproteksyonan kayo. Mula saan? Sa impyerno. Allahu Akbar. Nadinig niyo 'yan? Oh, ngayon siguro ay alhamdulillah, more girls ya Allah. Baka yun ang dua mo sister na anak. Hmm, brother, oh, tingnan mo? Kaya hindi natin dapat ko-questionin kung anong biniyaya sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang kapatid na babae, bilang auntie, tita, walang pinalampas, walang pinakawalan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, afshu salam wa at'imu at'am wa silul arham wa sallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Oh, ito, sinong kausap ng propeta sa mga tao, lahat. Sabihin natin sa mga hindi pa Muslim, ang Islam ay para sa lahat, ang Quran ay para sa lahat, si Allah ay para sa lahat, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay para sa lahat. O kayong mga tao, magbatian kayo ng kapayapaan. Magpakain kayo ng pagkain at pagpatuloy niyo, palakasin ninyo, patatagin ninyo ang inyong ugnayan, 'no? At magdasal kayo sa gabi habang ang mga tao'y natutulog, kayo ay papapasukin sa paraiso ng punong-puno ng kapayapaan. Allahu Akbar. Nasaan diyan yung pinag-usapan natin na bilang kapatid babae, bilang auntie o kasama na si lola, wasilul arham, 'no? Pagtibayin ninyo. Pagpatuloy ninyo ang inyong ugnayan. Oh, in general 'yun, pasok na, 'no? Hindi yung puputulin mo yung ugnayan mo sa tita mo, sa sister mo porke nagbalik-Islam ka na, may mga ganyan. Sa halip na maging mabuti naging masama, ano 'yan, hipokrita ka, hipokrito ka, kung kailan ginabayan ka ni Allah sa Islam tsaka mo pinutol ang ugnayan mo sa kamag-anak mo, sa auntie mo, sa tita mo, sa lola mo, sa kapatid mong babae na hindi pa yumayakap sa Islam, ano? Hindi natin makikita 'yan sa mga sahaba. Sa mga sumunod sa kanila, sa mga generations of ulama. Hmm, kaya walang naiwan, lahat kasama. At bilang kabuuan, bilang babaeng Muslima, itinaas ka ng antas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. 'Yan ang kagandahan, 'no, at kabutihan na binigay sa inyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya kayong mga Muslimat, magpasalamat kayo ng walang tigil. Kanino? Kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Man wasalaki wasaltuhu, wa man qata'aki qata'tuhu." Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Sino man ang magpatuloy ng ugnayan sa iyo, susuportahan ko siya. Sino man ang putulin niya ugnayan sa iyo, ay puputulin ko din siya." Tingnan niyo yung sa Arabic, wasalaki, ang kausap niya babae. So, lahat ng kababaihan ng mga Muslima. Warning ito, babala ito, 'no, sa sino man na puputulin ang ugnayan niya sa inyo. Kaya ganyan kayo kahalaga, ganyan kayo binigyan ng importansya sa Islam. Tingnan niyo sa Western world, oh, bata pa lang 'pag nagdalaga na at binata na kailangan humiwalay ka na. Kaya tingnan niyo, ang crime rate sa USA o Western world ang taas-taas. Tapos meron pang na mga bakas sa mga kapatid natin na American dream daw, 'no? Huwag niyong kunin na sa salita ko, masamang-masama ang buong mga Amerika, hindi, may mga kapatid tayong Muslim doon. Ibig sabihin yung kalagayan kasi nga non-Islamic country, ta's gusto mong tumira, mabuti na lang kung sa Islamic country ang pangarap mong tumira.
Pero hindi, bakit sa isang non-Islamic country, American dream? Subhanallah. Mahalaga ayan, yung ugnayan. Binibigyan ng propeta ng diin sallallahu alaihi wasallam, dapat kayong patuloy na i-communicate at 'wag puputulin ang communication sa inyo. Alhamdulillah 'no, talaga namang malaki ang pagtingin ng pananampalatayang pinili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga kababaihan. Naging malinaw sa atin na ang mga babaeng hindi pa Muslima, sila ang totoong kawawa, sila ang totoong inaapi, 'no. Wala na, kailangan takpan ko na lahat yung nandiyan sa kaliwa, kasi kulang na lang maghubad, eh. Oh, sige nga, kayong mga hindi pa Muslim, mag-isip-isip kayo. Sa pananamit niyo pa lang, eh, mukha kayong prostitute, mukha kayong hostess. Subhanallah, hindi na kayo nahiya? Sasabihin niyo naniniwala kayo kay Mama Mary pero hindi makita yung huwaran na ipinakita niya na dapat niyong tinutularan. Sa halip ang mga Muslim na babae pa ang gumagawa. Ngayon, merong Universal Declaration on Human Rights noong 1948 pa 'yan. Hmm, ano ang laman? Kunin natin yung ibang puntos na may kinalaman sa ating paksa. Ang target nila ay talagang siraan, siraan, siraan ang Islam, lalong-lalo na kayong mga kababaihan. Kasi ang dami sa mga Muslima ngayon, ang tatapang, ang tatapang apakan ang batas ni Allah. Lagot kayo, 'no? Kung makasalita, eh, akala mo, mas magaling pa sa Quran, mas magaling pa sa mga sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Aba, hmm, humanda ka. Akala mo sa artikulo 16, sinasabi doon, "Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality, or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage, and at its dissolution." Ito na. Hmm. Pakinggan nyo, ha. Basahin nyo maigi. Walang limitation. Anumang lahi, anumang nationality, anumang religion na may karapatan siya, 'no? Sinabi diyan men and women, so let's focus dun sa women. May karapatan siyang mag-asawa at bumuo ng pamilya, 'no? Equal rights as to marriage, yung babae at lalaki equal daw. Pansinin niyo, parang ang ganda basahin, parang wala kang nakikitang mali, Makikita niyo, during marriage or dissolution, ibig sabihin sa paghihiwalay. Nasaan ang mali diyan? Tingnan niyo, hindi natin agad makikita kundi dahil sa mga ulama natin, alhamdulillah, nakita nila. Anong sinabi? Sa article na 'yan, gusto nilang sirain ang tungkulin ng wali. Sa Islam, kung maalala niyo, kasama sa requirements ng pagkakasal ang wali, ang guardian ng babaeng Muslima at dapat Muslim. So magsisimula sa kanyang tatay. Puwedeng ang anak niyang binata sa unang asawa kung naging binata na, 'no? Sino man ang i-assign ng tatay niya kung wala yung tatay, 'di ba, malayo. So yung article na 'yan sabi, yung babae may karapatang mag-asawa. Hindi binabanggit na kailangan may wali. Tingnan niyo, nakatago, 'di ba? Ibig sabihin wala ako ang magde-decide kung sinong gusto kong mapangasawa. Walang pakialaman sino man tao, gano'n ang tinuturo nila sa kababaihan. Na sa Islam kinakailangan hindi valid ang kasal kung walang wali. Kahit byuda na yung sister, yes, gano'n natin pinapahalagahan ang mga kababaihan. Dahil ang wali, malaking role niyan, siya ang kikilatis dun sa lalaki. Hmm, poproteksyonan yung babae sa pagkakasal.
Kaya nga 'pag nagkaroon ng problema, yung wali ang pinupuntahan at tinutulungan niya kung anak man niya yon na ikakasal o kapatid niya na magkaroon ng mahusay na pagpili. Hindi pipilit ng wali, "Eto asawahin mo kasi ganito, hindi. Alam natin na sa Islam kailangan willingness, malayang pagpili, gusto ko siya, tuloy ang kasal, ay ayoko siya, hindi tuloy ang kasal. Wala tayong fixed marriage sa Islam, bawal yun. Kaya dahil sa wali, makikilatis niya kung gaano ba karelihiyoso itong lalaki, kung ano ba ang pag-uugali nitong lalaki. At kung makita niya, ma-satisfy siya, tinupad niya ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, well and go. Tignan niyo, dun sa article na yan binubura nila nito. Ikaw babae mag-decide ka, oh, gusto mong i-divorce siya, mag-decide ka, sige puwede. Another thing na inaalis dun sa artikulo na yun, yung pagdi-divorce, 'no, binibigay sa kamay ng babae. Subhanallah. It is by His wisdom that Allah has prescribed this. Sino ba ang nag-utos sa atin na dapat may wali? Si Allah. Dahil siya hakim, siya ay matalino, marunong, alam niya ang lahat, alam niya makakabuti sa atin. If marriage was left up to the woman without her guardian's consent, you would see most girls marrying those who enchant them of the wolves of men who are eager to rob them of their chastity, then throw them aside. Narinig niyo? Kung binigay natin sa kamay ng babae na walang gabay ng kanyang wali o guardian, ang pag-aasawa, makita niyo at nangyayari, kitang-kita natin sa lipunan ng mga hindi pa Muslim na kababaihan. Kitang-kita niyo ito ng mga kababaihan nila nahuhulog sa mabulaklaking salita, ngunit mababangis na kalalakihan na kapag natapos ng nakuha ang dangal nila, ay parang basahan na itatapon na lamang sa basurahan. 'Di ba? 'Di ba alam niyo 'yan, nangyayari 'yan sa mga hindi pa Muslim? Kasi ayun, sumisigaw pa sa nanay, "Wala kayong karapatan sa pagpili ng mga pangasawa ko." Sisigawan yung magulang, saan napupulot 'yan? Sa pinapanood nilang teleserye. 'Yan ang tinuturo ng telebisyon ngayon. "Wala kayong pakialam magulang, ako bahala." Oh, hinayaan mo magulang, pabaya ka, hmm, nakuha ang dangal ng anak mong babae, itinapon, oh. Eh, ang lipunan mapanghusga 'pag ang babae nagamit na, 'no? Kung hindi lang dahil sa awa ni Allah, karamihan sa mga lalaki ang tingin sa kanya, pasensya na sa salita, prostitute, mababang babae. Kita mo na, ganyan ang kanilang patakaran. Ganyan ang kanilang ginagawa at yan ang layunin nila sa artikulong iyan upang siraan ang Islam. Pero hindi tayo matitinag, hindi tayo bibigay. Human rights yan, sa kanila yan, eh. Tayo sa Islamic country, hindi natin sila pinapayagan. Islamic law ang ating pinapairal. Kita niyo, mag-ingat. At binibigyan nila ngayon ang babae, ang asawang babae na parehong karapatan sa pagdi-divorce. Isa pang puntos, 'no? Nakita niyo dun sa huling parte ng artikulo? This is something that causes women to turn against their husbands and leads to the breakup of their families, 'no? Ito, tanggapin niyo man o hindi mga kababaihan, mga sisters, katotohanan na kayo ay may sintu-sinto sa pag-iisip. Yan ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An-nisa naqisatul uqul." Ang mga kababaihan kulang-kulang sa pag-iisip. Hindi niyo ba alam? O alam niyo kaya lang kailangan nating paalala. Mula saan kayo nilikha? Sa tadyang ng mga lalaki, 'di ba? Sa tadyang ni Adam alayhis salam. Meron bang tadyang rib na diretso? Hmm?
Magpakita ka nga ng rib na diretso. Kahit dun sa pinakamaliit na parte ng rib, 'di ba may maliit, palaki ng palaki yan. Dahil kinoproteksyon niya yung lungs natin, yung baga. Meron kang makikitang tadyang na diretso? Wala. Baluktot kayo, sintu-sintu kayo. Pero kahit na yan ang salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ibig sabihin na negative mo na ang dating sa'yo, hindi. Yun ay katotohanan. Baluktot ka man, sister, baka mas mahusay ka sa pagsasala ng husband mo. Mas mahusay ka sa pag-apply na tumahimik na lang o magsalita ng kabutihan. Mas mahusay ka sa husband mo sa pagbabasa ng Quran, sipag ng pag-aaral ng kaalaman sa Islam. Yes. Oh, tignan mo na. Huwag mong gagamitin na dahilan, sintu-sintu naman pala ako kaya sige, bungangera ako, sige, tsismosa ako, sige, balewala akong misis. Mali yun. Mali yun, tandaan mo. Ang mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mashallah, mga huwaran na kababaihan. Basahin mo ang mga pinakita nilang kagalingan, kahusayan sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Aisha nga kabilang sa mga ulama, 'no, marami siyang narrations na memorya na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Tinuruan niya ang maraming mga sahaba, akala niyo ba? 'Pag may mga batas na gusto nilang malaman, tinatanong nila si Aisha radhiyallahu anha. Hmm, bakit hindi kaya maging ganyan ka, sister? Magsaliksik ka ng kaalaman, intindihin mo sa buhay mo, kaya 'pag may nagtanong sa'yo, sister, masasagot mo. Hindi yung daldal dito, daldal doon, tsismis dito, tsismis doon, walang laman ng utak mo, puro basura. Hmm, tignan niyo, isa pang bagay na hindi niyo agad makikita, nakita ng ating mga ulama. Itinuturing ng artikulo nila sa human rights kuno ng divorce ay puwede ding ibigay ng babae. Not in Islam. 0% ang divorce sa kamay ng babae, nasa kamay yan ng lalaki. At hindi nakapagtataka, 'no, sa pag-iisip. Mas matino, mas kalmado ang lalaki. Tingnan mo nga yung sister, magte-text sa husband niya, "O pag-uwi mo daan ka dun sa pizza, paborito kong flavor, ganito, ganyan." Siguro sa kapaguran, maraming iniisip, pag-uwi ni husband, "Nasaan na yung pizza?" "Ay, naku, Ano, nakalimutan mo? Sinadya mo yun, yan, 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 hiwalay na tayo." Dahil sa pizza, hiwalay na tayo. Ganyan kayong mga kababaihan. Subhanallah, ang bababaw ninyo. Dun sa mga mahinang iman, pero yung malakas ang iman, "Ay, okey lang husband, next time na lang." Wow! Dapat ganyan ang mga sister sa asawa nila. Subhanallah. Hmm. Tingnan mo, 'pag nasa kamay ninyo ang divorce, kayo ang wawasak sa maraming tahanan. Totoo 'yan. Tignan niyo yung kalagayan nilang mga hindi pa Muslim, tignan niyo. Magbasa kayo, magtanong kayo saan bang yung pila niya? Sa DSWD. Tignan niyo yung mga research nila. Subhanallah. Ang daming lalo na sa mga bansa na pinapayagan ng divorce, tignan niyo. Subhanallah, 'no, sa mga non-Islamic countries. Dito nga sa Pilipinas tignan mo, sinasabi ang annulment hindi lamang daw pangmayaman, sinungaling na naman kayo. Yang annulment na sinasabi niyo pangmayaman 'yan, laki ng ginagastos niyan. La ilaha illallah. At kahit na halal sa Islam ang pagdi-divorce, hindi basta-basta binibigay. Kaya nga nasa kamay ng lalaki. Pero ibig mong sabihin nito, ustad, masasakal na kaming mga kababaihan habang buhay? Sino nagsabi sa'yo? O yan, yung nagtatanong na ganyan sister, bobo sa kaalaman tungkol sa divorce. Pero okey lang, meron tayong kaalaman na mabibigay diyan. Isipin mo sister, sa Islam hindi ito nagpa-practice na walang katarungan, 'no? Kung ang babae ay ang lalaki, 'no, yung husband mo gumagawa ng walang katarungan sa'yo, sa kahit anumang uri ng walang katarungan, pisikal, emosyonal, mental, et cetera, financial, puwede mong idaan sa hukuman ng Islam. Meron tayong Muslim judge. Hmm, dadaan sa proseso 'yan siyempre. Hindi panig mo lang papakinggan, aalamin din yung panig ng lalaki, et cetera, et cetera.
At kung napatunayan 'no, matapos bigyan ng pagkakataon magbagong lalaki, sa halip na bumuti lumala pa, ngayon hihilingin mo yung tinatawag na khul'a, ikaw babae ang hihiling ng divorce sa lalaki. Sasabihin mo, "Asawa, kung 'di na rin lang natin maayos 'to at ilang beses na din namagitan ng ating Muslim judge, eh, hinihiling ko na hiwalayan mo na lang ako." Pero ayaw niya, siguro merong pagrerebelde o anumang shaytan na pumasok dun sa lalaki, babalik ka ngayon sa Muslim judge. At kung candidate na yung sitwasyon mo 'no, deserving na ang judge na mag-uutos sa lalaki, hiwalayan mo 'tong babae. Kung sabihin nung lalaki, "Ayoko," wala siyang magagawa kasi authority ang nagsalita. Kita mo na, hindi puwedeng mangibabaw ang tao. Islam ang mangingibabaw sa Islam. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang number one na mangingibabaw sa lahat. Nakita mo na. Pero yung hihiling ka ng hiwalayan ko na, meron palang lalaking nilalandi ka at nilalandi mo, a'udhu billah. Lalabas at lalabas 'yan, akala mo ba? Magaling magkilatis ang mga ating ulama, hindi natatakot din sila kay Allah na 'pag ibinigay ang divorce na 'yan, para sa mga kapatid natin babala, marami akong nababalitaan na hiwalayin mo na 'yan 'no, siya pa naghihikayat, manda ka 'no. Sa Islam hangga't maaari ise-save 'no, pero kung umabot na sa puntos na hindi na kaya, lumalala na. Kagaya dito sa Baguio meron kaming isang sister na balik Islam, pumunta sa Discover Islam office noon. Meron kaming maliit lang na women's section, naku po, sinabi sa akin nung sister na in charge sa aming women's section, mula ulo hanggang paa, puro pasa. Hmm, eh, tinaas namin sa National Commission 'no, meron tayong mga Muslim ano dun, lawyers. Tapos yung husband niya drogista pala. Subhanallah, umabot na sa puntos na pinabebenta na yung bahay, eh, yung may-ari ng bahay yung babae. Pinakulong namin yung husband. Binigyan ng pagkakataon, pero wala. Kaya alhamdulillah, natupad yung paghihiwalay nila at ngayon may bagong buhay na si sister at maganda na ang kanyang kalagayan, Allahu Akbar. So, 'yan ang mga puntos na dapat nating bantayan sa ginagawang artikulo nila. Ang Suratun Nisa ay bukod tanging sura na ayan ang pamagat, An-Nisa, ang mga kababaihan. 'Di ba kayo napaisip? Wala kang makikitang Suratul Rijal, chapter of men, mga lalaki, wala. Oh, tingnan mo, meron kayong hiwalay na chapter, chapter women. Biruin mo 'yan, anong klaseng laki ng parangal sa inyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos anong igaganti niyo? Hindi kayo maghi-hijab? Kung sino-sinong lalaking china-chat ninyo? Anong mga kawalang-yaan ang pinaggagagawa ninyo? Hindi kayo susunod sa husband ninyo? Eh, ang inuutos lang naman ng husband niyo, sabi ni Allah, sabi ng propeta, sabi ng ulama, kumokontra ka pa? Ha? Nag-iisip ka ba, sister? La ilaha illallah. Kaya ang babaeng Muslima ay may karapatan na piliin ang kanyang mapangasawa. Siguro nadidinig niyo yung tanong na, paano ba magpalaki ng mabuting anak? Maririnig niyo sa mga ulama ang unang sagot, kailangan mabuting pagpili, ang pagpili ng mabuting mapapangasawa, doon nagsisimula. Kasi nakita niyo, wala pa yung kasal, sa pagpipili pa lang nagsisimula na. Hmm, kung kayo nagcha-chat kayo, diyan kayo nagkakilala, kahit na sabihin mo ng walang kabastusan, walang kalaswaan yung mga chat-chat ninyo, pero haram pa rin 'yan, ewan ko. Para sa'kin hindi ko masasabing mabuting
lalaki yan at mabuting babae yan kung magkatuluyan. Nilabag niyo yung utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam, eh. Hmm, lalong-lalo na sa part ng lalaki dapat ina-approach mo yung magulang o yung wali ng babae. Actually, puwede kayong mag-chat, eh, kung nag-propose na yung lalaki at nasa loob ng chat ninyo yung wali ng babae, yun. Puwede na yun. Kumbaga yun ang engagement sa atin, meron tayong engagement sa Islam pero hindi yung engagement na magde-date kayo, magdalawa lang kayo, 'no, magsasama kayo, magtatawagan kayo, dalawa kayo, no. Ang engagement sa Islam para sa kaalaman ng lahat, 'no, kumbaga naka-lock-in na. Walang puwedeng mag-propose sa babae habang kayo ay engaged. Pero ang engagement sa Islam hindi pinapatagal, 1 week, 2 weeks, 'no? Sabihin natin maximum 1 month. Dapat mag-decide na kung tuloy o hindi tuloy ang kasal. Now, while you are engaged doon, puwede kayong mag-open ng chat room pero kasama yung wali ng babae. Para namo-monitor niya lahat ng pinag-usapan ninyo. Kung tatawag yung lalaki, dapat naka-speakerphone yung babae. See? Tingnan niyo kung gaano pinoproteksyonan kayong mga kababayan pero kayo, tinutugunan niyo ang shaitan para gumawa ng kasalanan. Subhanallah. At ikaw bilang Muslima, dapat susunod ka. Karapatan ito ng lalaki sa'yo. Sumunod ka sa kanya. Habang ang utos niya ay hindi labag sa utos ni Allah at hindi labag sa utos ng propeta, sumunod ka. Huwag kang umangal, huwag kang kumontra, huwag kang magsalita ng a, e, i, o, u. Tingnan mo, yang pagkontra mo kahit na isang linya lang yan, 3 salita. Anong resulta? Awayan. Ikaw ang may kasalanan, sister. Hindi mo ginagalang ang karapatan ng iyong asawa. Ngayon, hindi masama ang magselos ka, pero yung selos na nakamamatay, yun ang haram. Kasi ang asawang babae, ang asawang lalaki na wala ng selos sa asawa niya, ang tawag diyan ng propeta sa Islam, youth. Alam niyo, napakarumi. Sino yung youth? Sa yung asawa niya nakikita niyang pumapatol sa ibang lalaki, kung yung babae ang ano, o sa ibang babae, kung lalaki naman ang involved, at hindi siya kumikibo. Gano'n kadumi, gano'n kadiri, mabaho pa sa septic tank, 'di ba? Hmm, 'Pag wala kang selos, yung selos na kumbaga na-domesticate, maayos. Hindi yung magseselos ka, magdadala ka ng kutsilyo, 'no? Kung ano ng mga gagawing kawalang-yaan ang gagawin mo, astagfirullah. Pasensya na kayo sa mga salita kasi kailangan maintindihan niyo yung tindi nung kasamaan ng gano'n, eh. La hawla wa la quwwata illa billah. Tatlong klase ng tao, sister, ang inilalayo ka sa katuruan ng Islam. Kaya bantayan mo ang sarili mo na huwag kang lalapit sa tatlong klaseng taong ito. Silang mga kalaban natin sa Islam. Number one, yung mga kafir, mga mushrik. Sa isang salita, mga hindi pa Muslim, 'no, mga hindi pa Muslim. Sila ang mga malilinaw na kalaban. Ang pinuno nila sino? Ang shaitan. Kaya babala. Akala mo nagpapakita ng maganda sa harapan mo, hindi mo lang alam, malaki ang plano nila para ikaw ay hubaran ng iyong dignidad. Gusto nilang alisin mo ang hijab mo. Ang dami ng na hulog, 'di ba? Ang dami na. La hawla wa la quwwata illa billah. Pangalawa, ang mga hipokrito. Mag-ingat ka, nagsasabi ng la ilaha illallah yan, nagsasala yan, sumasama pa nga sa daawan ninyo, 'di ba, nakita mo? Sa mga Islamic programs. Pero hindi mo alam, unti-unti ka niyang nililinlang. Hindi ka bibiglain niyan, siyempre ina-apply nila yung strategy ng shaitan, step by step, hindi hakbang. Mag-ingat. Kaya nga dapat inaaral natin yung mga katangian ng mga hipokrito
na higit 100 sa Quran. Opo, higit 100 yan, dapat may checklist ka. Para kung nakita mo ang ilang katangian present doon kay sister, present doon kay brother, teka, mukhang ang dami ng katangiang nakita ko ng hipokrito 'tong lalaking ay 'tong brother na ito, 'tong sister na ito. Ingat, ingat. Hmm, akala mo? Kung wala kang kaalaman, paano mo malalaman na hipokrito, hipokrito 'yan? Kita mo? At sa pag-aaral mo ng mga katangiang ito na nakabanggit sa Quran, mababantayan mo din ang sarili mo actually, 'Yun ang kahalagahan nito, dalawang purpose, na mag-ingat ka 'pag makita mo sa kapwa mo ito, at mag-ingat ka kung bantayan mo din ang sarili mo na kapitan nito, at mag-jihad ka kung nakita mo ang ilan sa katangian ito na umuusbong na pala sa sarili mo. 'Yan ang mga hipokrito. Walang layunin kundi sirain ka. At pangatlo, 'yan, mga mangmang na Muslima. Huwag na huwag mong kakaibiganin 'yan, 'no. "Halika sister, maglakwatsa tayo. Halika maggala tayo." Sa halip na, "Halika magbasa tayo ng Quran. Halika mag-aral tayo. Halika sumama tayo sa da'wah. May mga sisters doon magdada'wah sa mga group of women." Wag mong ilalagay ang sarili mo, sister Muslima, sa panganib. Kaya nga hindi lahat ng Muslim kinakaibigan, pinipili 'yan. Sinabi na ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "La tusahib illa mu'min." Wag mong kakaibiganin liban ng malakas ang kanyang iman. Hindi malakas ang iman yung hindi naghihijab. Hindi malakas ang iman yung tuyo ang dila niya sa dhikrullah, yung pag-alaala kay Allah, hindi nagbabasa ng Quran. Hindi malakas ang iman na sa halip na yayain ka mag-aral tungkol sa Islam, yayain ka pumunta sa park, magtingin-tingin ng mga kalalakihan, mag-browse sa internet ng mga kabastusan. La hawla wala quwwata illa billah. Tuturuan kang maging disobedient, mapaglabag sa magulang mo. Subhanallah, tignan niyo yung mga anak ninyo, "Ay mas gusto ko pang kasama yung barkada ko kaysa yung nanay at tatay ko." Hmm, resulta ng kapabayaan mo bilang magulang, 'no? Dapat bilang magulang, lumalaki ang anak mo, kikilalanin mo sa community yung mga pamilyang relihiyoso. Magkakaroon kayo ng family gathering, yung mga mister mag-uusap-usap yan, magshe-sharing, yung mga sister 'no, yung mga misis, yung mga anak ninyo, mabubuti ang anak nila, mababarkada nila, mahahawa sila inshallah. Kita mo na. At hindi yung babalewalain niyo, mga magulang kayo, yung kung sino-sinong kinakasama at kinakaibigan mo, wag gano'n. Tingnan niyo sa balita, dapat, anak imbitahin mo yung mga kaibigan mo dito sa bahay para makilala mo. And then later on, payuhan mo yung anak mo. Subhanallah. Hindi yung puro mundo, 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 negosyo, negosyo, negosyo. Mga pabayang magulang kayo. So, itong pagkikilatis natin sa tulong ng ating mga ulama, naintindihan natin ang pakay ng mga bumuo ng human rights. Ilan lang yun, marami pa actually, 'no? Kaya natin inaaral ang kaalamang ito para maging malinaw ano ang katayuan ng Islam sa karapatan ng mga kababaihan, at makita natin ang pinagkaiba sa sinasabi nilang human rights. Gayun din para maintindihan at matanto ng mga kababaihan natin, 'no, kung paano inaapi ang batas natin sa Islam sa batas na kanilang inilalakad, 'no, at inaaprubahan. Pero alhamdulillah, kagaya ng sinabi ko, sa Islamic countries, they do not look to this, 'no, ini-stop nila 'yan, dine-deadman nila 'yan. Kasi alam nila anti-Islam 'yan, 'no. Kasama din dito na para ihayag sa lahat kung paano itinaas ang mga kababaihan ng antas dito sa Islam. At para din malaman ng lahat, lalong-lalo na kayong mga Muslimat, gaano kayo biniyayaan ni Allah, binigyan ng mataas na respeto, pagpapahalaga, at pinoteksyonan ang inyong mga karapatan dito sa Islam.
'Yan, nakita na natin ang kagandahan ng pagiging isang babaeng Muslima sa iba't ibang tungkulin na inyong ginagampanan 'no. Malinaw ang pagtaas ng antas ng Islam sa inyo. Kaya tiyakin niyo na kayo ay magiging masunurin. Kanino? Kay Allah Subhanahu wa Ta'ala pagkatapos sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Tutuloy natin 'yan next meeting. Ngayon kunin natin kung kayo ay may mga katanungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustad. May katanungan Salamat po sa dito sa Messenger